Hi mga Aries Loves! Welcome to my Purple Aries channel. In today's video, gagawa ako ng haul, /demo, /first impression para mabigay ko rin yung mga review ko sa inyo. And ang i-review ko today ay mga Korean beauty products. And this is in collaboration with YesStyle.com. I'm going to put their website link down in the description box para makita nyo guys. Kumpleto sila ng mga Korean beauty products. So go check their website. Bago ako umorder, nag-research muna ako sa YouTube tsaka sa mga vlog kung ano ba yung mga Korean products na talagang nire-rave na sobrang sikat siya. So, ito yung mga na-research ko, mga iilan sa mga na-research ko. So, let us start with the primer. This is the Etude House Face Blur. It has SPF 33 PA++, and ayon dito, smoothing siya, pore hiding, at saka tone up. So, tignan natin kung magiging totoo yung kanyang mga kini-claims. Gamit muna ako ng 1 pump lang muna. And ang kanyang color ay ma-peachy-peachy, and hindi siya runny, and hindi rin siya masyadong thick. So, ayos na ayos yon. Magfo-focus ako dito sa mga areas na lagi akong nag-oiled up, and at the same time sa areas na sobrang laki ng mga pores ko. Maputi pala siya, pero sana mag-tone down siya. Let us now try another product from Etude House, which is this. Isa to sa mga popular na Korean products. This is the Etude House Double Lasting Foundation. Ayon dun sa pina-follow ko na makeup group, which is Makeup Revolution sa may Facebook. Isa daw to sa magagandang dupe for the Estee Lauder na double wear na sobrang nire-rave sa internet kasi sobrang ganda niya. Tignan natin kung mag-work siya sa aking skin type. Ang aking skin type pala ay combination. May mga areas ako na sobrang oily pero may mga areas din ako na super duper dry. It is a long-lasting foundation that provides perfect cover and thin fitting feeling. Medyo hindi ko lang gusto yung kanyang packaging kasi mabigat siya sa Kikay Kit kasi babasagin siya. Kaya dapat maingat ka kundi pag nalaglag siya sa sahig, may tendency na mabasag. So, ang kanyang consistency, definitely not thick. Medyo konting runny siya. And ito yung mga gusto ko kasi hindi sa akin pwede yung matte, nagkikiki siya sa aking face. Ito lang muna yung lalagyan natin para as usual mapagkumpara natin yung before and after. Mukhang mas maputi siya sa aking skin tone. And dito, iiwan natin yung eye area. Hindi natin siya lalagyan ng foundation kasi gagamit pa tayo ng concealer mamaya. For the shade, siguro ang tamang shade sa akin is yung one shade darker. Kasi kitang-kita ko na, ayan o, sa viewfinder na mas maputi tong side na to kaysa sa side na to. Pero daanin ko na lang mamaya sa contour. So, wala pa akong masabi sa kanya. Lagyan na rin natin yung kabila. Ang puti ng kanyang shade. Ang layo ng aking mukha sa color ng aking leeg. Pero, blend, blend, blend. Maglagay na rin tayo sa leeg. Kahit hate na hate ko naglalagay ng foundation sa leeg kasi malagkit. Pero kailangan kasi hindi sila tugma. Okay guys, i-blend ko lang muna to ng i-blend. Babalikan ko kayo mamaya para hindi naman kayo maboring. So, laters! Ayan mga sis, super duper binlend ko na siya. Pero as you can see, maputing-maputi pa rin siya kaysa sa totoong kulay ng aking balat or ng aking leeg. Pero hayaan nyo na, baka maya-maya mag-tone down na rin siya. Alam ko maraming nagre-rave na YouTuber dito, as well as yung mga makeup artist na kakilala ko. Ito rin yung kanilang Holy Grail Concealer. This is the Pro Artist Liquid Concealer from Clio. Ito yung kanilang Kill Cover na concealer. Isa to sa mga sikat ngayon at nire-rave kasi sobrang ganda ng kanyang coverage, and it's not going to be my first time na gamitin sila. Kasi nung nagpunta kami sa Korea, bumili rin ako. Pero yung shade na nabili ko, akmang-akma lang sa totoong shade ng aking skin tone. So, ang in-order ko naman kay YesStyle.com this time is yung mas lighter na shade para, yes, ilagay dito sa aking dark circles. As you can see, medyo malala ang dark circles ko kasi lagi akong nagpupuyat. And guys, to be honest with you, kasi na-try ko na to, hindi ko siya type. Kasi ang lakas niyang mag-cake sa mukha. Nakitang-kita talaga na meron kang concealer at the end of the day kasi namumuumuo na siya dun sa guhit-guhit. Pero guys, pagdating naman sa coverage, ay, pak na pak to. Kasi hindi mo na kailangan i-color correct yung dark circles mo. Talagang matatabunan niya. Kumbaga, technique na lang kung paano siya hindi mag-crease. Ang ginagawa ko is gumagawa ako ng ganyan. Parang inverted triangle. Damp Beauty Sponge, medyo basain lang natin siya ng setting spray. So,
Tiyaga lang, talagang i-blend mo siya maigi. Kita nyo guys yung coverage. Ang kapal, sobra. Hindi ko pa masyadong nabe-blend, pero tignan nyo na yung difference. 'Di ba? Sobrang, boom, nag-brighten up na siya. Pero kita nyo na rin. Ewan ko nakikita nyo, pero ako nakikita ko sa salamin. Hindi ko pa siya nasiset, pero nagsisettle na siya dun sa mga lines ng mata ko. Kaya medyo hindi ko siya laging ginagamit. Maganda to pag gabi kasi hindi halatang nagkikik. Pero pag sa umaga, it's too heavy for me. Sobrang kapal niya, tignan. Lalo na kung ang event sa umaga or nasa labas, halatang parang may nakalagay sa mukha mo kasi ang kapal niya talaga, swear. Ayan guys, tapos na ako sa aking under eye concealer. It's time to conceal yung mga blemishes ko naman katulad ng ugat, pimple marks. By the way, yung foundation, isang layer lang yung ginawa ko because I believe there is a tendency na mag-cake siya pag maraming layers yung nilagay niya sa mukha. And to conceal yung iba ko pang mga blemishes, I'm going to use the Saem or the same Cover Perfection Liquid Concealer. And ito, hindi na rin to first time na ginamit ko. Kasi nung natry ko siya, nagustuhan ko and halos lagi ko na siyang ginagamit tuwing may mga events, tuwing aalis. Kasi hindi siya nagkikake sa balat ko and at the same time, kakulay na kakulay niya yung aking balat. There you go guys, tapos na tayo mag-conceal. I'm just going to do the rest of my makeup. Kailangan ko mag-bronzer ng malala dahil ang puti-puti ng fonda. So babalikan ko kayo mamaya for mga lip swatches naman ng mga lip products na nakuha natin. BBIA, hindi ko alam kung paano siya i-pronounce, but BBIA, and ang kinuha kong shade ay number 04. And this is a good for everyday na shade na lipstick. Ang ganda niya. And mag-i-insert ako ng clip nung tinry ko siya. From McQueen, New York. Hindi ko alam kung bakit may New York, but I believe this is a Korean makeup brand. And ito yung kanilang retro velvet na mga lip pencils. So, ang dami niyang shade. Mag-i-insert naman ako ngayon ng mga swatch kasi tinry ko sila isa-isa. Clip, insert. First impression ko naman dito kay Retro Velvet is medyo so-so lang. Hindi siya ganun ka-creamy na nag-glide agad sa labi. Pero at the same time, hindi naman din siya nakaka-dry. Kasi nag-try ako, suot ko siya, kumain ako, hindi naman nagbibitak-bitak. Although, pwede ko pa rin naman siya magamit as lip pencil, pero hindi ko nagustuhan yung formula nila. Hindi naman sila nakaka-dry ng lips, pero hindi talaga sila creamy. Etong mga next items, ito yung mga hindi ko nagawa ng first impression. Pero wag kayong mag-alala, i-update ko kayo through vlog. And yung iba dito, gagawan ko sila ng exclusive video lang sila lang. This is from Laneige. And yes, isa to sa mga high-end makeup products sa Korea. Kaya medyo mahal sila. Kaya bala ko sila gawa ng isang separate video para matignan natin kung worth it ba siya bilhin. Ako, personally, isa to sa mga holy grail na mascara ko na talagang isa sa mga the best mascara na natry ko. Kaya nag-repurchase or nag-order ako sa kanila. This is Etude House Lash Perm Curl Fix Mascara. Pag sinabi kong holy grail, as in holy grail, kahit anong oras, kunyari, pumunta ako sa event ng umagang-umaga, tapos makakauwi ako gabing-gabi na, yung lashes ko talagang naka-curl pa din sila, tapos nakakapaghaba rin siya ng lashes, and at the same time, it also gives the lashes yung mga volume na ganyan. Kaya, eto,
Tried and tested ko na, kaya marirecommend ko sa inyo to. This is from Nake Up Face. Hindi ko alam kung typo lang to, pero nakalagay kasi letter N, Nake Up. Imbis na makeup, it's Nake Up. I got the shade number 4 or Gorgeous. Ito yung swatch niya pag nilagay na siya sa kamay. It's very beautiful. Maganda siya pang halo effect. Last but not the least ay isa pang concealer. This is from the brand Secret Key. Ito yung kanilang Miracle Fit Essence Concealer. It has SPF 30 PA++. Na-try ko na. And hindi siya ganun kaganda yung coverage niya. Pero ang gusto ko sa kanya, panglinis ng kilay. Kasi hindi siya thick and at the same time, hindi rin siya super runny. Perfect siya panglinis ng edge para magmukhang neat and mas okay na okay yung magiging buntot ng ating kilay. So, ang first impression ko dun sa mga na-try ko na product, unahin na muna natin si Face Blur, yung face primer ng Etude House. I must say, I like this product. Pwede ko siyang gamitin for everyday na kahit siya lang, papatungan ko lang siya ng baby powder, okay na. Kasi it minimizes my pores and at the same time, meron siyang moisturizing effect. Medyo naaalis niya yung pamamalat ng gilid ng aking ilong and at the same time, it also brightens up my face. Kaya, pwede na siya as it is. Next is this, yung Double Lasting Foundation. Medyo meron kaming love-hate relationship. Pag tinignan nyo sa malapitan yung aking skin, it's okay, it look flawless. But at the same time, I also look made up. Kumbaga, halatang-halata na may makeup. Pero, bagay to pag mga special occasion, lalo na pag gabi. Kasi talagang ang ganda niya tignan. Pati sa picture, I'm going to insert a picture nung nandun ako sa labas. So, ayan. Ito yung itsura pag natural lighting. Sobrang ganda niya. And at the same time, ito naman yung itsura niya ng merong flash. I am surprised kasi medyo mataas yung kanyang SPF. Meron siyang SPF 34. Kaya ine-expect ko na merong white cast pero wala, very natural looking pa din. Ang downside lang is yung shade. It is beige. Kasi medyo maputi siya sa aking skin tone and ang napansin ko sa kanya, hindi ko alam kung good thing ba yun or bad thing, pero hindi siya nag-oxidize sa aking balat, hindi siya umakma. Kadalasan kasi sa mga Korean products, napapansin ko naman nag-a-adjust sa balat, ito hindi. So kung nakuha mo yung tamang shade sa'yo, it's a good news kasi hindi siya mangingitim. Pero in this case, kailangan ko pa magpaputi. Siya yung hahabulin ko na shade kasi nagustuhan ko yung kanyang finish. So yan, hindi rin siya nag-cake sa aking balat. Kaya feeling ko okay na combo tong dalawa, yung Face Blur tsaka yung Double Lasting Foundation. It's going to be very okay. Ito naman, si Kiehl Cover. Katulad ng sabi ko sa inyo, it's not going to be my first time na itry na siya. Gusto ko siya actually, lalo na pag pangmalakasan na event yung aatinan ko. Yung tipong gabi, tas kailangan I'm all made up. Okay siya. Pero for an everyday concealer, it's too heavy for me. Kasi sabi ko nga sa inyo, meron talaga siyang tendency na mag-cake at saka sa malapitan, lalo na pag umaga, halatang-halatang naka-concealer ka kasi ang kapal-kapal niya tignan. Pero pagdating sa pictures, ang ganda niya. Very photogenic din siya. Na-eliminates niya yung aking dark circles and at the same time, nakakatipid ako ng oras tsaka ng product kasi hindi na ako kailangan gumamit ng mga color corrector na color orange kasi ang ganda ng coverage. Isa siya sa mga pinaka-ayos, magandang coverage na na-try ko. Sana lang talaga hindi siya nagkikake. Pero alam nyo na, may pros and cons talaga yan. Ito namang Dasam Cover Perfection. Gustong-gusto ko siya pang cover ng mga blemishes ko. Pero pagdating sa eye area ko, medyo nakukulangan ako sa kanya kasi nasanay na ako dito kay Clio na talagang isang ganun lang talagang. Kaya napagko-compare ko sila. Ito kasi kailangan ko pa gumamit ng corrector. Pero ang kagandahan naman ito, hindi siya nagkikake. At the same time, long-lasting din siya. So, yun guys, yung aking haul/first impression ng mga beauty products na nire-rave from Korea. And I got them all from yesstyle.com. Again, the link is down in the description box. Sana i-visit nyo sila. They sell 100% authentic Korean beauty products and Korean skincare. And there you go. I hope this video is helpful. If it does, sana po ibigyan nyo ako ng thumbs up. And at the same time, kung hindi pa, sana'y mag-subscribe kayo para nanonotify kayo at updated sa tuwing ako'y nag-a-upload ng bagong video. Thank you so much for watching and hope to see you on my next video. Bye!